Pinag-aaralan na daw ng Office of the Solicitor General ang nasampahan ng reklamo si Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, ito'y dahil sa pagkanlong umano ni Trillanes ng mga kriminal. Binigyan umano ng proteksyon ni Trillanes sina Arturo Las Cañas at Edgar Matubato na umaming mga miyembro umano ng Davao Death Squad. Buwelta naman ni Trillanes, takutin man daw siya dahil sa kanyang mga ginagawa, mananatili siyang tapat sa kanyang mandato na ilantad ang pang-aabuso umano sa kapangyarihan ng Administrasyong Duterte. Hinamon pa niya si Solgen Calida na magsampa na lang ng reklamo at huwag nang magsalita pa. Pinag-aaralan ng Office of the Solicitor General na sampahan ng reklamo si Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, dahil ito sa pagkanlong umano ni Trillanes ng mga kriminal. Ang tinutukoy ni Calida ay ang pagbibigay umano ni Trillanes ng proteksyon kina Arturo Las Cañas at Edgar Matubato na umaming mga miyembro ng umano'y Davao Death Squad. Tinawag din ni Calida na perjurer o sinungaling si Las Cañas at si Trillanes naman tinawag niyang duwag. Sinisika pa namin kunin ang reaksyon ni na Las Cañas at Trillanes. Bago pa baligtarin ang mga pahayag niya kaugnay sa umanay Davao Death Squad, isinulat na raw sa isang journal ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ang mga mangyayari sa Pilipinas pag naging Pangulo si Nooy Mayor Rodrigo Duterte. Narito ang ilang bahagi niyan na inilathala ng PCIJ. Walang Davao Death Squad. Todo tang ginoong isang taon sa Senado. Pero kalaunay kumambyo at nagkumpisal si dating SPO3 Arturo Las Cañas sa pagiging miyembro umano niya ng Davao Death Squad. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad. Kung pagbabasehan ng handwritten notes mula sa journal ni Las Cañas na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, tila nais na raw ikanta ni Las Cañas ang Davao Death Squad noon pa man. Hindi malinaw kung kailan eksakto isinunod ni Las Cañas sa mga journal entry. Pero sabi sa ulat ng PCIJ, nagsimula lang daw siyang gumawa ng journal noong 2015. Sa entry na ito, tila nagbalik tanaw siya sa unang pagkapanalo ni Duterte bilang alkalde ng Davao. Bumuo raw noon si Mayor Duterte ng Anti-Crime Task Force sa pamumuno ng malapit sa kanyang si dating Police Major Ernesto Macasaet. Dahil sa pinaigting na kampanya kontra krimen ni Duterte, sumadsad raw sa pinakamababang antasang kriminalidad sa lungsod. Sa pagpuntire raw nila sa organized crime sa Davao City, katuwang daw nila ang Noy Davao Metropolitan District Command. Pero nang umugong noong 2015 ang balak sa pagsabak ni Duterte sa anyay Presidential Derby 2016, nagpahiwatig si Las Cañas na posible itong maging divine trap o political Waterloo ni Duterte. Manalo man daw o matalo, naniniwala siyang si Duterte ang magiging pinakakinasasuklamang political figure sa kasaysayan. Sa kanyang sariling salita, inilarawan ni Las Cañas si Duterte bilang physically, mentally, and spiritually disturbed person na naghahabol sa laman, dugo at kapangyarihan na nakukuha ang anumang nais at prioridad daw ang pansarili at politikal na seguridad. Sabi noon ni Las Cañas, kung manalo si Duterte at ipalaganap sa buong bansa ang kanyang formula ng pagpapadanak ng dugo sa Davao para sa umano'y peace and order at illegal drugs, hihilahin daw ni Duterte ang bansa sa impyerno para magtagal sa kapangyarihan. And the rest, anya, is little history. Pero bakit ngayon lang kumanta si Las Cañas? Sabi ng isang source ng PCIJ, limitado raw ang kilos ni Las Cañas sa Senado dahil bantay sarado siya ng mga pulis. Kabilang daw sa mga bantay ni Las Cañas, si SPO4 Sanson Sunny Buenaventura na malapit daw kay Pangulong Duterte. What is your name, sir? I am SPO4 Sanson Buenaventura, Your Honor. Takot daw noong panahon na yun si Las Cañas na mapagbuntunan siya at ang pamilya sa Davao kung isasangkot niya si Duterte. Pero sa sarili din niyang journal entry noon, sabi ni Las Cañas, konsensya daw niya ang nagtulak para pagsisiyan ng kanyang mga anyay kasalanang mortal. Ipinapasa Diyos na daw niya ang lahat kahit pa magdulot ito sa kanya ng pag-uusig, pagkakakulong, pagkawala ng dignidad at kahit pa kamatayan. Rafi Tima, GMA News. Hindi lang daw mga kriminal at masasamang loob ang target noon ng tinaguriang Davao Death Squad o DDS, kundi pati mga kalaban di mano sa politika ni Pangulong Duterte nung siya'y mayor pa ng Davao City. Ayon po yan sa sinumpaang salaysay ng retiradong pulis na si SPO3 Arturo Las Cañas. Base naman sa kanyang journal na nakuha raw ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism,
Tila noon pa gusto isiwalat ni Las Cañas ang tungkol di mano sa Davao Death Squad. May report si Rafi Tima. Dahil daw sa pangamba para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, napilitan daw si SPO3 Arturo Las Cañas na kontrahin ang testimonya sa Senado noong isang taon nang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Sabi ni Las Cañas, totoo raw ang marami sa mga sinabi noon ni Matubato. Isa yan sa nilalaman ng affidavit ni Las Cañas na permadot na panotaryo na. Sinabi rin ni Las Cañas sa affidavit, liquidation squad ang inorganisa at ang lumaon ay tinawag na Davao Death Squad ng nooy Mayor Rodrigo Duterte. Kung noong unay mga kriminal at masasamang loob lang ang kanilang target, di raw nagtagal ay pati mga kalaban daw sa politika at mga personal na kaaway ni Duterte ay sinama na rin. Para raw silang hard killers noon ni Duterte na Superman kung tawagin nila. Ang katagang Davao Death Squad daw ay nabuo nung i-raid daw nila ang bahay ng kilalang drug pusher na si Alan Tancho sa Davao, pero hindi nabanggit ang petsa. Ito raw ang iniwan na note ng isang Major Ildefonso Asentista sa katawan ng napatay nila bago sila umalis sa lugar. Mula raw noon ay kumalat na ang katagang Davao Death Squad. Laman ang affidavit ni Las Cañas sa mga nabanggit na niya noong nakaraang linggo. Utos daw ni Duterte ang pagpatay sa radio commentator na si Jun Pala, ang pagpatay kay Jun Bersabal, ang pambomba sa isang Muslim mosque sa Davao at ang pagpatay sa buong pamilya Patasaha. Pinangalanan din sa affidavit ang mga pulis na sangkot din daw sa Davao Death Squad. Para sa abogado ni Las Cañas, ang mga detalye sa affidavit nagpapakita lang kung gaano kalaki ang kredibilidad ng kanilang kliyente. Ko kasi hindi lang highly decorated yan, pero may pinag-aralan, tapos rin ng law, pero hindi lang kumuha ng bar. So, matalino yung testigo, no? So, alam niya, yung pinagsasabi niya. Kinumpirma ni PNP Chief Bato de la Rosa, kilala niya si Las Cañas. Kilala ko na siya as an individual, as a member of Davao City Police Office. Nung ako pang City Director ng Davao, ilang beses ko hinahamon yung mga alleged nila na death squad na yan. Kung nandyan kayo, you come out in the open. Pero wala namang lumabas din. Nauna lang sinabi ni Pangulong Duterte na walang Davao Death Squad. Ayon din sa palasyo, ang pagbaliktad ni Las Cañas ay bahagi ng umano'y planong pagpapatalsik sa Pangulo sa pwesto. Kung pagbabasehan ng handwritten notes mula sa journal ni Las Cañas na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, tila nais na raw ikanta ni Las Cañas ang Davao Death Squad noon pa man. Hindi malinaw kung kailan eksakto isinulat ni Las Cañas sa mga journal entry, pero sabi sa ulat ng PCIJ, nagsimula lang daw siyang gumawa ng journal noong 2015. Sa entry na ito, tila nagbalik-tanaw siya sa unang pagkapanalo ni Duterte bilang alkalde ng Davao. Bumuo raw noon si Mayor Duterte ng Anti-Crime Task Force sa pamumuno ng malapit sa kanyang si dating Police Major Ernesto Macasaet. Dahil sa pinaigting na kampanya kontra krimen ni Duterte, sumadsad raw sa pinakamababang antasang kriminalidad sa lungsod. Sa pagpuntiri raw nila sa organized crime sa Davao City, katuwang daw nila ang Noy Davao Metropolitan District Command. Pero nang umugong noong 2015 ang balak sa pagsabak ni Duterte sa anyay Presidential Derby 2016, nagpahiwatig si Las Cañas na posible itong maging divine trap o political Waterloo ni Duterte. Manalo man daw o matalo, naniniwala siyang si Duterte ang magiging pinakakinasasuklamang political figure sa kasaysayan. Sa kanyang sariling salita, inilarawan ni Las Cañas si Duterte bilang physically, mentally and spiritually disturbed person na naghahabol sa laman, dugo at kapangyarihan na nakukuha ang anumang nais at prioridad daw ang pansarili at politikal na seguridad. Sabi noon ni Las Cañas, kung manalo si Duterte at ipalaganap sa buong bansa ang kanyang formula ng pagpapadanak ng dugo sa Davao para sa umano'y peace and order at illegal drugs, hihilahin daw ni Duterte ang bansa sa impyerno para magtagal sa kapangyarihan. And the rest, anya, is lethal history. Pero bakit ngayon lang kumanta si Las Cañas? Sabi ng isang source ng PCIJ, limitado raw ang kilos ni Las Cañas sa Senado dahil bantay sarado siya ng mga pulis. Kabilang daw sa mga bantay ni Las Cañas, si SPO4 Sanson Sunny Buenaventura na malapit daw kay Pangulong Duterte. What is your name, sir? I am SPO4 Sanson Buenaventura, Your Honor. Sa pagdinig ng Senado noong isang taon, kasabay ng pagharap ni Las Cañas, sumalang na rin noon sa Buenaventura matapos siyang tukuyin din ni Edgar Matubato bilang isa umano sa sanggang dikit ni Duterte na miyembro ng Davao Death Squad. Itinanggi noon ni Buenaventura ang paratang at tulad ni Las Cañas ay giniit na walang Davao Death Squad. Takot daw noong panahon na yun si Las Cañas na mapagbuntunan siya at ang pamilya sa Davao kung isasangkot niya si Duterte. Pero sa sarili din niyang journal entry noon, sabi ni Las Cañas, konsensya daw niya ang nagtulak para pagsisihan ang kanyang mga anyay kasalanang mortal. Ipinapasa Diyos na daw niya ang lahat
kahit pa magdulot ito sa kanya ng pag-uusig, pagkakakulong, pagkawala ng dignidad at kahit pa kamatayan. Rafi Tima, GMA News. Solicitor General Jose Calida revealed that his office is studying charges that may be filed against Senator Antonio Trillanes IV for coddling confessed hitmen Arturo Lascas and Edgar Matubato. Last September, Matubato testified in the Senate that he was a hitman of the so-called Davao Death Squad and that he killed about 50 people on the orders from then Davao City Mayor Duterte. Las Cañas emerged last week to repudiate his initial statement at the Senate as he confessed that he too was a hired gun of the DDS and killed people at the prodding of the former mayor. Referring to retired policeman Las Cañas, Calida pointed out that Trillanes is considered a person of interest as he questioned why the senator was hiding and protecting the self-confessed criminal. Calida explained that the lawmaker was liable for providing security to a person who had admitted killing his two brothers, quizzing that this does not form part of a senator's job. Meanwhile, Trillanes challenged the Solicitor General to keep quiet and just go on with the filing of the case. So anyway, it shows kung anong kalidad ng mga opisyal ng gobyerno, especially Secretary of Justice ito. I cannot stress that enough. Kaya nga hinarang ko yan, sinabi ko, hindi talaga siya pang Secretary of Justice. Pang ano siya para siyang pang barker ng political rallies, ano? So, ganun. Pero sir, yung kay Senator De Lima kasi ini-ignay dun sa binibid drug trade, sa inyo ba, sa inyo may pwedeng ganun mangyari? Kung yung kay Secretary De Lima, ginawa lang nila kaya nilang gawin lahat. At sa akin nga, sabi ko nga, ang plano nga nila sa akin, iba hindi kasuhan iligpit, ipatumba, no? Pero sabi ko, sanay na tayo dyan, kasama ng trabaho ko yan. Pero again, hindi ako masisindak sa ganyan. Basta't I can guarantee them na tuloy-tuloy lang ako at hindi ko sila titigilan. At pag nawala na sila sa poder ng kapangyarihan, mananagot sila sa lahat ng mga ginawa nila sa ating bayan. Sir, hindi lang kayong information, sir, na ipapaligpit kayo. Pwedeng pa detalye. I got that from 4 different sources. Ang latest is itong si Arthur Las Cañas. Sinabi niya sa akin na noong nanalo daw si President Duterte, nilapitan siya ni Sani Benaventura. Sinabihan siya, ano bang palagay mo kung ipatumba ito si Trillanes kasi galit na galit daw si Duterte. Ang sagot ni Las Cañas, medyo alanganin yan at mahirap yan, malaki ang implikasyon. So sinabi niya, nagsuggest siya na gawin nyo na lang na parang mukhang aksidente. So hindi niya alam kung kung in-adapt yun. Kasi ayaw niya na nung panahon na yun, nagbabagong buhay na nga siya, so gusto niya ng bitawan niya. So sinabi niya sa akin dahil nakukonsensya nga siya dahil sinabi niya yun. Aksidente like? Maraming pwedeng gawin. Ano? Pero yung isang na-side is pwede daw ipabundol na lang sa truck yung sasakyan ko o ano man. Basta. Pero sir, na-fold up, wala na po yung plano yun? Hindi, kasi kinonsulta lang siya Tapos parang nag-pass siya. Parang naghugas kami siya. Kasi ayaw niya ngayon trabaho. Dahil nagbabagong buhay na siya. So you wouldn't know kung tuloy pa? I wouldn't know kung ipinasa sa iba yan. Pero sa akin, hindi ako, I'm not bothered at all. I'm not bothered at all dahil kasama yan dito sa trabaho ko. At in-expect ko na yan. For people like Duterte, yung mga ganyan, hindi lumalaban ng patas yan. Sir, sabi niyo tuloy-tuloy lang kayo sa pag-expose, meaning there will be more exposed? Definitely. Alam niyo, ang dami nilang ginawa. No? Itong si President Duterte, hindi ito kilala ng mga kababayan natin. Hindi nila kilala na mandarambong ito na kurakot din ito. Kagaya ng mga Binays nga. No? Tapos, bukod pa riyan, ito ay mamamatay tao. Hindi yung mga sinasabi na pinapatay yung mga kriminal, hindi. Ang pinapatay nito mga
kalaban niya sa politika, mga inosenteng tao. At ito nga, sabi ni Las Cañas, pati 4-year-old na bata, pinapatay niya. Sir, tuloy na po ba yung hearing tungkol kay Las Cañas or there's still efforts to block his testimony? Until mangyari sa Thursday o kung kailan yung scheduled hearing, eh doon na natin masisigurado na talagang nangyari na. Kasi I am sure ayaw nila itong matuloy itong hearing na to kasi dito na mabibisto. Dito na mabibisto kung anong klaseng pagkatao ni President Duterte. So when you say ayaw nila, who are they? And, Yung mga nasa administrasyon, natural po, proteksyon na nila yung amo nila. Pero iba to, ibang usapan ito. Kung maalala niyo si Chief Justice Corona, no? Si late Chief Justice Corona, napatalsik yun dahil hindi nag-declare ng maayos sa SALN. Ganon kahigpit, ganon ang kataas ang standard natin sa mga namumuno sa atin. Si President Estrada, in-impeach din dahil sa plunder, no? O wetting. Ito, iba to ibang level ito. Bukod sa kurakot na mandarambong, mamamatay tao pa. Kailangan mag-isip-isip tayo ng maayos. At nakikita naman nila, no? Kung ano nangyari sa bansa ngayon. Wala naman yung pinangakong pagbabago, di ba? 8,000 pa yun ng mga namatay na mga Pilipino at dadami pa yan. Sir, sabi ni Senator Sakaling ombudsman na lang daw ang humawak kung na Senate. At least mga bago admissions ni Las Cañas. Discarding ngayon. Dahil ayaw nga nilang lumabas. Alam nyo, pag final nyo to sa ombudsman, papel-papel na lang ang uusa dito. Kung magkakaroon man ng mga testimonya, doon lang yon behind closed doors. Yun ang gusto nilang mangyari. Ayaw nilang mabunyag itong mga impormasyon na ito. Sir, paano kung tigilan dito yung Senate inquiry, ano yung possible option para mapakinggan sila sa Cañas? Alam nyo, ayoko pang pumunta ron kasi sa ngayon, tuloy yung hearing. At natutuwa tayo at yung mga senador ay talagang sumasang-ayon na kailangan itong dinggin. So, we'll sustain the pressure para matuloy na nga yung hearing. So sir, nabigyan niyo na yung copy ng affidavit kay Senator Ping Yes. sa schedule ng maayos? Yes. Sir, but between yung last week, Thursday, hanggang nung weekend, did you have any information na may nagpo-block, especially coming from Palace? Kinakausap mga senators? Wala. Palagay ko, nung hindi nila nakuha nung Martes ng gabi, tumatras na. At sa akin, to the credit ng mga ibang pumunta doon sa Malacanang, ibang issue yung pinag-usapan nila. At meron lang mga gustong itulak itong issue na ito. Pero they maintain their positions. So wala pang schedule sa hearing? Wala pa, pero ang sinabi sa akin ni Senator Lacson ay tentatively this Thursday daw. So titingnan natin kung ano pang consideration. Sino kausap ba kayo ni Senator De Lima? For example, yung hearing kay Las Cañas, nag-ask ba siya na ipadaan yung tanong sa inyo? For sure, marami siyang tanong. Wala pa kasi nung panahon na bumisita ko, ano pa yung concerns niya wala pa sa isip niya yun. Pero we'll be coordinating with the Office of Senator De Lima kung meron silang nakikita. At you're willing to help kunyari sa yes, definitely. Ikaw mag-voice. Definitely. At pero I'm sure since ginawa lang nga yung kaso ni Senator De Lima para ipitin siya, I'm sure hindi matitindigan yan ng nung mga nag-iipit sa kanya. Legally, at least. So, yung sinabi ni Las Cañas sa affidavit, Kiko Pablo, the iceberg, ano ba yung expect natin? Yung mga political enemies? Alam nyo, marami, no? Kasi nga, nung nagsabi siya sa akin noon, nung sinabi niya lahat yan, tapos pina-video niya na, mahigit 2 oras yan. Mahigit 2 oras yung kanyang salaysay at iba-iba. So ito lang yung ipinili for the purpose ng press con at itong affidavit, yung mga talagang medyo significant and legally and politically. Sir, bakit gumawa ng video?
ano yung parang backpack yung Luzon Day? Oo, naninigurado lang siya dahil alam niya kilala niya si President Duterte na yung kaaway nito talagang papatayin niya. Sir, can you elaborate? Kailan po nangyari yung video conversation ni Las Cañas? Hindi video conversation. Video. Nagkaroon kami ng conversation, nagkaroon kami ng nilabas niya yung mga nalalaman niya. Then, the following day, pina-video niya ito. Pina-video niya. So, January din yun. So yung mga political enemies na binabanggit, napatumba na that time when he was mayor? Or sino ba? Did he elaborate? Kasi wala po sa affidavit. Merong mga natumba na, yan nga, kagaya ni Mr. Jumpala. At meron din yung plinano na nakalusot. So marami talaga. Sir, ano lang, si Congressman Alejandro, sinabi niya may grumblings daw sa military ngayon dahil sa hindi na fulfill na promises ng Duterte administration. May alam din ba kayong Hindi mo na ako magko-comment sa ganun. Sinabi niya. Hindi ako magko-comment. Okay. Thank you. Thank you.